Umaga po. At quick live lang po tayo, no? Okay. Quick live lang po tayo. May nagpadala sa atin ng tanong. Dahil sasagutin lang natin. Kindly comment, Father Darwin, sa dito po, dahil magbigyan ng komentary. Sabi dito, pwede ba na ano mo itong message ni Rudy Baldwin sa Hong Kong Vision? So Vision nga taga Hong Kong, at lalo na sa mga OFW. So nataranta na yung mga mga followers natin, dahil December 1 po ito. Kahapon pa, di ba? May vision si Rudy Baldwin, no? Sa taga Hong Kong at lalo na sa mga OFW. Wala akong intensyon na manakot. Gaya na madalas ko pong sinasabi na ako ay tao lamang. Hindi po ako Diyos, at mas lalong hindi po ako propeta. Ako ay tao lamang na tulad ninyo, na kung ano man pinakita ng Diyos ay hanggang doon lamang ang aking masasabi. So, natatakot itong mga followers natin at nag-message sa atin anong masasabi natin sa bagong hula ni Rudy Baldwin sa Hong Kong. So, ito yung kanyang hula, mga kapatid. So, babasahin ko lang, ha. Hindi na mahalaga kung kayo po ay naniwala o hindi. Ang mahalaga ay naging maingat po kayo at huwag makalimot. Manalangin lamang tayo palagi. Mga taga Hong Kong, na-post ko mga nakaraan ang tungkol sa mga sunog na kung saan ay nangyayari na. Ngunit ako ay may nakita ulit sa aking vision na panibagong babala sa taong 2025. So nakabasa siguro itong ating followers galing sa Hong Kong at pinadala ito. Isang enerhiya na kung saan umikot ang apoy at aksidente sa Hong Kong. Unahin ko muna ang lindol. Ang lindol na hindi inaasahan ng lahat ay mangyayari sa unang pagkakataon na magkaroon ng mga madalas na lindol ang Hong Kong, na kahit ano pang bagay na meron ang Hong Kong na siyang proteksyon sa pagyanig ay mabaliwala na. Dahil sa bawat yanig, pababa ng palalim ang lupa, na kung saan ang mga proteksyon ay mabawaliwala. So, dahil yung mga sa lindol sa Hong Kong ay yung mga nila may shock na. At sa amin dito, hindi yan hindi makayanan sa lindol. Gaya ng sinabi ko lamang kung ano ang pinakita ng Diyos sa akin upang magbigay ng babala sa lahat. Magpasko at meron tayong New Year na mangyari, at karamihan sa atin sa labas pinagdiriwang ang pagsalubong ng taon. Mga taga Hong Kong, bago matapos ang taong 2025, may maganap na sunog at malaking sunog ito ulit. Bawat bagay na may kinalaman sa apoy ay dapat pag-ingatan upang hindi ito lalala ang apoy. Sa taong 2026, basahin ko lang and then mag-comment ako, ha. Mag-comment ako. Isang enerhiya
na hindi mawari at maunawaan ng lahat. May mga OFW na biktima ng mga aksidente. So, kaya pala nag-message sa atin yung mga OFWs natin. Ano masasabi ni Father Darwin patungkol sa bagong hula ni Rudy Valpin sa Hong Kong? Kaya mahalaga ang manalangin. So, pinopromote din niya yung panalangin. Ang lahat upang lahat ay gabayan ng Diyos, Ama, kahit sa magkaiba ang kultura at paniniwala ng bawat isa sa atin. Ito ay palatandaan ng mga lugar na makasunog, isang lugar na kung saan maraming bilihin. Kayo mabili na hindi ito malayo sa train station, tulad ng lugar ng mga tao. May OFW na trabaho dyan, masawi dahil sa aksidente na ito. Inaasahan, may lugar na agency na magkaroon ng malawak at malaking sunog. Isang uri ng trahedya na kung saan apoy ang dala nito. Maging maingat lamang mga taga Hong Kong, lalo na sa taong 2025, dahil may dalawang malakas na bagyo. Malakas pa ito sa mga nagdaang bagyo na halos kaya nitong sumira ng mga posibleng masira. Matindi ang hamon ng kalikasan sa pagpasok ng taong 2026. Maging maingat lamang palagi ang lahat. Nasa inyo po ito. Kung ito ay paniwalaan ninyo o hindi, ang mahalaga maging maingat at huwag makalimot, manalangin lamang tayo palagi. So ito yung ito yung vision ni Madam Rudy Valpin. So meron na siyang 5 million followers, mga kapatid. So anong masasabi natin dito, mga kapatid? Unang-una, about ito sa divination, mga kapatid. Yung divination is totoo ba na ang Diyos talaga ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Ito yung sabi ni St. Thomas Aquinas, mga kapatid, sa kanyang Summa Theologica, Superstition in Divinations. So related din itong divination sa superstition. He argues that divination, meaning attempts to foretell future contingent human actions, is always a sin. No? So kasalanan po ito, no? Pag mag-foretell tayo base sa kanyang definition na. And then sabi niya, he draws a distinction. Not every attempt to predict future events is illicit. Hindi lahat illicit, no? Only those that usurp divine foreknowledge, yung mga nagpredict lang pero yung knowledge nila, usurpation of usurp divine foreknowledge. For instance, it is not illicit if someone predicts things that happen by necessity. Astrological events, bagyo, lindol, hindi po yan hula, mga kapatid. Natural, po yan? Natural occurrences po yan. Hindi po yan hula. Normal lang po na may lindol. Normal lang po na may bagyo. Pero, naging malakas ang bagyo dahil din yan sa pag-abuse natin sa environment natin. Bakit lumakas ang bagyo? Lumakas ang lindol? Dahil yan sa abuse natin. Grabe na yung abuso sa mina. Grabe na yung abuse natin sa environment. Marami na tayong pinuputol na kahoy, hindi naman tayo nagtanim. So dito sa office natin, pinalibutan natin ng mga malaking meron tayong meron ng mga tugas na mga tugas tree, no? So kailangan din natin ecological conversion, na magtanim tayo at alagaan natin yung kalikasan natin. Yan ang panawagan ni
Pope Francis, ecological conversion. Yan din ang panawagan sa ating mahal na Arsobispo, Bishop Alberto Uy. No? So itong ginagawa ni Rudy Baldwin, it is not, sabi niya, dahil it is frequent natural occurrence. Yung sunog, natural talaga na may, dahil ang daming mga tao, mga hindi nag-iingat din, danghag, no? So, pero kapag usurpation of divine knowledge, illicit na po yun. Only those that usurp divine knowledge, for instance, it is not illicit if someone predicts things that happen by necessity. So, yung ginagawa ni Rudy Baldwin, mga possibility po yan, no? But when someone takes observation of the stars, ginagamit na yung stars niya, baraha, in order to foreknow casual or fortuitous future events, or to know with certitude future human actions, that is false and vain opinion, and the operation of the demon enters. Yan ang sabi ni, delikado po Pero gagamit ba si Rudy Baldwin ng mga baraha? Gagamit ba siya ng mga occult object? Kung gagamit man, takes observation when someone takes observation of the stars in order to foreknow casual or fortuitous future events, or to know with certitude future human events. Malalaman mo na yung future event, certitude na, certain ka na, that is false and vain opinion, and the operation of the demon enters. Doon na papasok yung kaaway natin, yung demonyo. St. Thomas says, when astrologers tell the truth, it must be allowed that this is due to an instinct hidden in his mind, to the action of the unclean and lying spirits. Therefore, a good Christian should beware of astrologers and of all impious diviners, especially of those who tell the truth, lest his soul become the dupe of the demons. Hindi ito basta-basta. So mag-ingat po kapag meron mga occult spirits na nagbigay ng impormasyon sa mga fortune tellers, gamit ang braha, Ouija board, delikado na po yan. So fortune telling or divination, superstition, especially when involving stars, omens, and occult arts, is sinful superstition. Yung kasalanan pala. Because it involves reliance on demons or undue usurpation of God's knowledge. So, ang Diyos lang ang makapag-predict sa future. So, meron na bang mga santo na malalaman nila yung future, katulad ni Padre Pio? It is a charism. It is not an occult psychic ability. So, his no one's matters, natural causes, weather, tides, typhoon, may legitimately be studied. Stars affecting crops, but human destiny and moral decision cannot be foreknown or determined by astrology and divination. So, delikado po mag-ingat po tayo. And then, punta naman tayo ni Saint Augustine. Mga church fathers po ito Hindi po ito sarili kong opinion, mga kapatid. Anong sabi naman ni Saint Augustine? Ito yung sabi niya, mga kapatid. Whether the method is astrology, augury, omens,
These are not legitimate means to know the future. They contradict Christian faith in divine providence and human free will. So malinaw na malinaw yan ha. Contradict Christian faith in divine providence and human free will. Anong gawin natin mga kapatid? Yan talaga ay natural occurrence. And then sabi naman niya, technical divination among superstitious practices, contrasting it with legitimate disciplines of knowledge. The pagan art of divination becomes a kind of definitive anti-discipline. Anti-discipline. Yan ang sabi niya. The position of the stars apart from the will of God, and of men, the ear grievously. The ear grievously. Malinaw na malinaw yan ha. At punta naman tayo ni Saint Jerome. Ang sabi naman ni Saint Jerome? So sabi ni Saint Jerome, ito, Latin ito, divinatio semper in malam partem accipitur. That divination is always taken in an evil sense. So divination, fortune telling, soothsaying, as intrinsically evil. So si St. Thomas nag-quote sa sinasabi ni Saint Jerome, divinatio semper et malam partem accipitur. So anong punto natin dito mga kapatid? Na rely on God, increase your faith to the Lord. Don't rely our lives to the vision, to the prediction of the psychic individual. So saan tayo mag-rely mga kapatid? Sa Panginoon. Increase our knowledge to the knowledge of the truth. At huwag tayong magpadala. At dahil dyan, mag-panic attack ka na. Increase your faith in the Lord every day. Ang nangyari ito yung advice ko sa inyo ha, si Pedro focus kay Kristo. Focus siya kay Kristo. So he does the impossible thing. Anong nagawa ni Pedro? No? He did an impossible thing. Nakalakad sa 12 apostles. Tao makalakad sa tubig. Nakita niya si Kristo. Si Pedro lang. Focus tayo. So, anong nangyari ni Pedro? Nakagawa siya ng imposibleng bagay. Kailan? Yung nag-focus siya kay Kristo. So, anong gawin natin? Focus tayo sa Panginoon. Yung pananampalataya natin ay sa Panginoon lang. Whatever happened, increase your faith to the Lord. No? Magunaw man ang mundo, matapos man ang mundo, I increase my trust to the Lord. I increase my faith to the Lord. Huwag mong i-focus yung isipan mo sa sinasabi ng mga visionary, mga kapatid, doon sa Panginoon. Anong nangyari ni Pedro? Gaya ni Pedro, we can do the impossible thing. Anong nangyari mga kapatid? Ni Pedro, nakalakad, di ba? At ang laki ng ang lakas ng hangin, ang laki ng alon. Anong nangyari mga kapatid? Na-defocus si Pedro. From focus to defocus. Ano nangyari sa kanya? Nalunod si Pedro because yan ang nangyari sa atin. Malunod tayo, ma-defocus tayo. Mas naniwala pa tayo sa visionary kaysa Panginoon. Yan din ang nangyari
Yun din ang nangyari ni Pedro na defocus. So, ang nangyari nalunod. Buti na lang, ni-refocus si Pedro. At nung na-refocus na si Pedro, muli siyang nakalakad. Ganun din ang buhay natin. Maraming defocus. Maraming makadefocus sa atin. Sa mga hula, sa mga false prophets, sa mga visionary. Anong gawin natin? Continue to refocus your life to God, not to someone else who predicts the future. Okay? Yan ang dapat nating gawin, ha? At yun din ang dapat nating disposition, mga mahal ko na kapatid. So, ilan po muna, ha? Dahil may followers natin from Hong Kong nagpadala yung komento natin sa bagong prophecy ni kapatid Rudy Baldwin. Yan po. At i-anchor natin sa Panginoon yung ating araw-araw po to increase your gratitude. Be grateful to the Lord. Focus your mind to gratefulness. Ako pasalamat ako, nakagising pa ako ngayon. And then when you start your day with gratitude, you never lost your excitement. You are excited every day, and by increasing our excitement, ano mangyari mga kapatid? You increase your self-confidence. Kapag mag-increase yung confidence mo, ma-increase din yung self-esteem. And then, ang panglima is 5-second rule. 5-second rule. 1, 2, 3, 4, 5. Kakain na ako ngayon. After sa pagkain, 1, 2, 3, 4, 5, 5-second rule. Maghuhugas ako ng pinggan. 1, 2, 3, 4, 5. After panghugas ng pinggan, maliligo ako. 1, 2, 3, 4, 5. Ganon. So, 5-second rule. So, mabisi tayo sa paggawa ng mga mabuti. At hindi na tayo maka-entertain sa mga takot na ginagamit ng mga visionary na yan. Huwag kayong maniwala dyan. Maniwala tayo sa Panginoon. Focus tayo sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na maka-increase sa inyong takot. Hindi sa mga bagay na maka-increase sa inyong kaba. Hindi sa mga bagay. Huwag niyong punuin yung isipan niyo sa takot. Punuin niyo ng panampalataya sa Panginoon. Yan lang ang ating dapat gawin, ha? At greetings tayo ni Ate Marie Fedelapo. Salamat. Si May 3 Grow. Salamat. At ngayon is first week po. Meron tayong 26 seminarians. At nakipag-kiusap ako. Last ay nagbayad din ng 126,000. At salamat may nagpadala sa atin. No? At ngayon naman ay ngayong linggong ito ay hihingi ako, kakatok ako any amount po na ma-share ninyo sa public PNB account natin at sa GCash natin. So this week ay mag-gather tayo mga kapatid para sa evangelizers, para sa yung evangelizers natin. Gumasto tayo sa buwan ng November, umaabot ng 140,690 pesos. Ito po ay report ni Ate Gilda. From time to time, mag-report tayo and then i-summarize natin. At kung magtanong kayo, doon kayo ni Ate Gilda Palisa. Siya yung Gilda Palisa, yung picture niya ay humahawak ng rosaryuhan. So, MCGI po ako. Kumusta Brad Mike? So, si Ate Juju naman, Ate Juju Idusma, siya yung head sa scholar natin. At nagbayad tayo ng 121,500 pesos sa 26 seminarians po yan. Dahil yung mga seminarian natin, mga kapatid,
ay meron na tayong moral support, meron tayong spiritual support, yung mga dasal natin. Pero kalimitan, yung mga kapatid natin, ng mga seminarista, dahil galing ako dyan, maraming lumalabas dahil walang financial support. So, ang tinutulungan natin sa ministry is umaabot na ng 26 seminarians. Mga 10 years from now, madagdagan ng additional ng mga pari ang Diocese of Tagbilaran. At kung may tanong kayo, punta kayo ni Ate Jojo Idusma. Ito po yung in charge natin. So, ito yung mga seminarian, mga kapatid, na tinutulungan natin, 26 seminarians. And then, nag-report natin si Ate Jojo na 21,000. Yung ating 121,500. Yung ating, ito po si Ate Jojo Idusma. Siya po yung, Ate Jojo Sortelia Idusma, siya yung more than 3 million na yung napadala ninyo at naitulong natin sa mga seminarians mula simula po. Maraming salamat po at ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. At si Ate Gilda Palisa sa online natin, dahil may tinutulungan tayo ng mga ilan itong mga evangelizers nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 evangelizers ang tinutulungan natin at umaabot last November, umaabot po ng 140,690. Ito po yung report ni Ate Gilda Palesa. Ito yung report niya. So, yan po ay lahat ng sinishare ninyo ay accounted po yan sa ating mga finance officer po. Maraming salamat po sa paniniwala at sa tulong ninyo sa sports. January na tayo mag-sports and evangelization, and then ang seminarya natin, magbayad tayo ngayong hihingi ako sa inyo ng tulong ngayong buong linggo po. Ang Diyos na po magsukli sa kabutihan natin at Fighty Maria Tatak FD with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and after death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was at the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. So, Fighty Maria Tatak FD with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, God bless sa inyong lahat, mga kapatid